Good morning mga kaswabe! So episode 4 natin mga kaswabe. Ang episode natin ngayon ang bago kong goal. Gusto kong tumakbo ng 5 kilometer run. Gusto kong sumali sa isang 5 kilometer run mga kaswabe. So konting background muna. Nung episode 2 natin, nangyari doon, kinuwento ko na na hinimatay ako sa gym. Yun yung parang assessment pa lang, ilang push-ups ang kaya mo in 1 minute. Gaano ka katagal makakapag-planking, yung mga ganun pa lang, hinimatay na ako. So, medyo cause for concern mga kasabi kasi nga, 50 something years old pa lang ako, tapos ganun na, 30 minutes pa lang na assessment sa gym, hinimatay na. So, after noon, ang sabi sa akin ng coach ko nga, work on your cardio. So, nagte-treadmill ako, tapos 5 minutes sa walking, tapos 5 minutes na jogging. So, interval yun mga kaswabe, parang araw masana yung puso ko na mag-pump ng dugo kasi na-strain siya. Tapos syempre wag naman biglain, kaya 5 minutes lang muna na walking para ma-warm up, tapos 5 minutes na jogging para ma-push, tapos pahinga uli 5 minutes na walking. So may interval, mga ganun mga kaswabe. So kaya ako naisip yung 5 kilometer na run mga kaswabe. Nung una kong ginawa yon sa treadmill nga, na ganun, no? 5 minutes walking, 5 minutes na jogging, ganun-ganun. After ko maka 1 hour mga kasabi, naka 4.1 or 4.2 kilometers ako doon sa total niya, no? Tapos parang naalala ko yung mga napapanood ko sa Facebook, at saka yung mga nababalita ko rin sa mga ibang mga kaopisina ko. Meron nga sila mga sinasabi, mga 5 kilometer run, 10 kilometer run, o kaya nagma-marathon. Tapos naalala ko yun, 5 kilometers. Sabi ko parang, kung naka 1 hour ako na ganun-ganun lang, walking, jogging, tas naka 4.2 kilometers ako, baka naman kaya ko, no? Na maka 5 kilometers in 1 hour. So, nung sumunod na nag-gym kami ni Mrs., after mga 2 days ata, yun ang sinubukan ko. Sabi ko, sige, dapat maka 5 kilometers ako in 1 hour. Na-hit ko naman mga kaswabe, pero ganun-ganun, dadagdagan ko ng konti yung jogging, babawasan ko yung walking. So, parang naisip ko, mukhang kaya ko naman pala. Tapos nag-research pa ako mga kaswabe, tingin-tingin sa Facebook, yung mga pwedeng salihan na ganun. Tapos, yung iba, 5 kilometers, binibigyan kanya ng mga 1 hour and a half para matapos. So, yun yung time limit. So, parang lumakas tuloy ang loob ko. Sabi ko, 1.5 hours kung sa treadmill nagagawa ko naman ng 1 hour, parang kaya ko naman siguro. So nag-research pa ako, tapos ang kailangan ko nga raw gawin, wag masyadong mabilis muna yung takbo, no? Kailangan, kasi nag-uumpisa pa lang ako kailangan sanayin ko muna yung katawan ko na yun nga, may interval, masanay muna siya na yung una, yung puso ko na nagpa-pump ng mas malakas. Pagkatapos yung mga joints ko rin, yung mga tuhod ko, yung mga sakong ko, mga kasabi. Kasi may tamang form rin pala na hindi ka lang basta tatakbo. Yung stride mo, hindi dapat over yung stride. Tapos, tawag dito, yung pacing mo rin, wag masyadong mabilis. Kasi kapag pinush mo na masyadong mabilis, mauubusan ka. Tapos, hindi mo na, babagal ka na doon sa mga end na part ng jog mo, no? So, yun mga kasabi, kaya nabuo sa isip ko, next year, no, first quarter of 2026, yun ang goal ko. Gusto kong makasali sa isang 5 kilometer run. So sinabihan ko rin sila Mrs. Suave, si Junior Suave, medyo interesado rin naman sila na gusto nga rin nilang sumama. So tingnan natin. So update ko kayo, pero ganun ang ginagawa ko ngayon mga kaswabe. So far dito pa lang naman ako sa gym, nagja-jogging, no. Gusto ko muna palakasin muna yung puso ko, yung endurance ko. So slow jog lang muna, tapos siguro naka 3-4 na sessions na ako na ganun sa treadmill lang, no. Pero kagabi sinubukan ko nga na habaan yung jogging ko, no. So nagawa ko naman 10 minutes. Warm up muna, walking, tapos nag 5 minutes, tapos pahinga. Tapos sinubukan ko na 10 minutes. So naabot ko naman, pero tagaktak yung pawis ko talaga. Pero pinapakiramdaman ko rin, no? Kasi baka mamaya himatayin na naman ako sa gym, medyo nakakahiya. At saka kaya gusto ko rin mag-practice muna yung paghandaan, kasi ayoko rin naman kung kailan sasali-sali ka sa 5 kilometer run tapos
mahihimatay ka tapos imimedik ka pa dun, di ba? Nakakahiya. So, yun mga kasabi. So, eventually, siguro kapag may nahanap rin akong maganda-gandang pwesto, gusto ko rin naman subukan na mag-jogging talaga outdoors, no? Para talagang, syempre, sa treadmill, controlled yun eh. Yan, nakokontrol mo yung speed. Tapos, flat na flat siya. Pwede mo rin itaas yung inclination kung gusto mo. Pero syempre, mas mahirap yan. So, ako so far, flat pa lang. Kasi nga, nagpa-practice pa lang eh. So, syempre, sa labas, mga kasabi, syempre, nandyan yung hindi pantay yung semento. O kaya, tawag dito, may mga dumi-dumi, di ba? Kailangan pag-ingatan, baka may puddle of water, tapos baka madulas ka, so kailangan pag-ingatan, nakafocus ka. Unlike dun sa treadmill, nakatingin ka lang ng diretso kasi sure ka naman, tuloy-tuloy lang, paikot-ikot lang naman yun sa treadmill, right? So, eventually, pag may nahanap akong pwesto, subukan ko rin mag-jogging. Siguro pag one of these days na magzuzumba si Macy's dito sa labas, yun ang opportunity ko siguro. Tapos subukan ko mag-jogging for 1 hour. Tapos tingnan ko kung kumusta naman. So, yun mga kaswabe. Siguro kaya ko rin to ikinikwento sa inyo mga kaswabe. Para rin committed ako, no? Makakaya naman, magsasabi ako na may goal ako tapos hindi ko maaabot. That's one. Pero another thing, para doon sa mga kasing edad ko, no? Yung mga 50-something na mga kaswabe natin. Kailangan rin natin ng mga kaswabe, kailangan natin mag-exercise na. Hindi na siya parang, yun ang take ko dun eh. Hindi na siya optional, mga mandatory na mga kaswabe, mga kailangan talaga natin. Kung kayo, kagaya ko, no, na ang trabaho sedentary, yung palagi lang nakaupo, nakaharap sa computer, kailangan nating pagpawisan. Tapos, ang masasabi ko dyan mga kaswabe, hindi pwedeng parang once a week ka lang, no? Na kunyari magbabasketball ka 1 oras once a week. Kailangan siguro mga kasama at least 3 times a week na 1 hour. Tapos yung kailangan yung pinagpapawisan ka. Kasi again, no, yung konting background ulit, no. Siguro mga 1 o 2 taon kasi na ang exercise ko is 30 minutes na walking. Siguro mga 6 days a week. So fairly consistent naman, nagagawa ko naman yun. Pero yun nga, parang ang tingin ko nga talaga doon, parang bare minimum. Para lang masabi na nakakapag-exercise ako. And yun na nga nangyari. Nung assessment ko pa lang sa gym, wala pa kami ng mga 12 reps na 3 sets. Wala pa kami gano'n mga kasabi. Assessment pa lang. Ilang push-ups ang kaya mo sa 1 minuto. Gano'n katagal ka makakapag-plank. Ilang lunges ang magagawa mo. Noon pa lang 30 minutes, hinimatay na ako. So, yung 30 minutes na walking mga kaswabe, bare minimum lang yun. Kung talagang zero ka na hindi ka nag-exercise talaga whatsoever, palagi ka lang nakaharap sa computer, lagi ka nakaupo at nagbabasa sa cellphone mo or nanonood ng TV, at a bare minimum dapat kumilos ka na parang 30 minutes walking, at least meron, gumalaw-galaw ka. Pero bare minimum lang yun. Tapos yun nga, hinimatay ako, no? Doon sa gym, nung unang session pa lang. So, ang kailangan natin mga kasabi, talagang ako, no, ang target ko, at least 3 times a week. 3 times a week. Talagang 1 hour na exercise na talagang kailangan pinapawisan ako. So far, nagagawa ko naman, 3 times a week kami ni Mrs. Sabi sa gym. So, palaging ganun ginagawa ko sa treadmill. Ngayon, kung masasuggest ko, kunyari, kung mahilig kayo sa basketball, ayan, mag-basketball kayo 1 hour, 3 times a week, di ba? Or kung meron kayong bisikleta, mahilig kayo mag-cycling, yun, basta mag-bike kayo. Basta kailangan pawisan tapos at least 3 times a week. Hindi pwede pa isang beses, 1 linggo lang mga kasabi kasi wala ganong epekto yun. Naalala ko dati, nung medyo bata-bata pa si Junior Suabe, mga high school siya nun, inaya niya kami ni Mrs. Suabe, mag-boxing ba doon sa isang boxing gym dito sa malapit sa amin. So, sumama kami ni Mrs. kasi syempre, gusto naming family bonding, gusto naming samahan yung si Junior Suabe. So, ang problema doon, nung nag-boxing, medyo talagang mahirap. Talagang mahirap, parang hindi ko yata, 1 hour yung session namin, pero hindi ko talaga yata tataas, parang nakaka 30 minutes na ako. Bata-bata pa ako noon, no? Siguro mga 35, 40 years old noong time na yun. Basta before pandemic pa yun, noong time na yun. Ang problema kasi doon, parang
hindi naman kasi talagang personal na trainer yung mag-guide sa'yo, yung coach dun. So kung sino lang available, o sige sir, takbo ka dyan. Sige sir, suntukin mo to. Uppercut, right hook, mga ganun. Jab, mga ganun. So hindi naman talagang tinuturuan yung kumbaga para lang masabi na may nag-guide. Pagkatapos, ang problema dun, dahil nga ang hirap, parang napipilitan na lang ako sumama para lang for the sake na magkakasama kaming pamilya na nag-gym. Pero eventually, natigil nga rin kasi medyo mahirap eh. Parang hindi akma para sa akin. So, in relation to that, yung susunod na episode naman natin mga kasaya, pag-uusapan natin naman to, yung mga natutunan ko din sa libro na to, Atomic Habits. So isa din sa natutunan ko is make it easy. Kung meron kang gustong ma-create na habit, make it easy. Dapat yung madali na magagawa mo. For example, kung kung gusto mong uminom ng damihan yung pag-inom ng tubig, maglagay ka ng tubig sa lamesa, maglagay ka ng tubig sa may sala, even doon sa kwarto mo, para anytime, wala ka ng dahilan na hindi kasi tatayo pa ako, kukuha pa ako ng baso. Kapag masyadong mahirap, marami kang dahilan, talagang hindi mo magagawa. Pero unlike yun nga, make it easy, nandyan na, accessible na yung tubig, mapapadami yung inom mo, no? So, katulad rin doon sa boxing, kasi nga, parang ang hirap masyado, hindi ba parang gradual sana yung pagko-coach sa amin na sige ganito lang muna sir, turuan muna kita kung paano yung tamang pag-jab, paano yung tamang uppercut. Sana ganun no. Hindi naman kasi mahal yung bayad namin doon sa coach no. Kaya ganun yung naging turo sa amin. So, yun so kung saan na po yung kinikwento ko. Pero balik tayo. So yun ang plano ko mga kasama. First quarter of 2026, ang goal ko is makasali sa isang 5-kilometer run. Pagkatapos, i-apply natin yung mga natutunan natin. Nabasa ko ito dati pa eh. Pero ngayon binabasa ko sa uli kasi syempre nung time na yun, mga 2 years ago, syempre nag-improve na rin siguro naman na ako. Baka ngayon na time na babasahin ko siya, baka mas mag-resonate siya sa akin, may mas makarelate pa ako, tapos magamit ko pa siya. So, i-apply natin yan para nga gusto ko maging habit na maging full-fledged na runner mga kasabi. Yun na yung plano ko, na kailangan kasi nga, at least 3 times a week, talagang mandatory. Kailangan natin mag-exercise. So, yun nga, suggestion ko, kung mahilig ka mag-basketball ka 3 times a week. Kung mahilig ka mag-cycling, meron kang bisikleta dyan, sige, mag-cycling ka. Basta 3 times a week, kailangan pawisan ka mga kasabi. Naalala ko, meron kami stationary bike dati. Yung Mrs. Wabe, syempre, bata-bata pa kami ng mga 30 years old, 35 years old. Naging ending, naging sampayan siya ng tuwalya. Hanggang sa eventually, binenta na lang na namin kasi siyempre nung bata-bata ka, 30, 35 years old, parang feeling mo, hindi ko pa naman kailangan yan. Bata pa naman ako, malakas naman yung katawan ko. Pero yun nga, ngayon na around 50s na ako mga kasabi, tapos yun nga, hinimatay na ako dun sa gym, no? Ngayon parang willing na talaga ako, parang I treat it as an investment para sa health ko, na willing ako magbayad sa gym membership. At syempre, dahil nagbabayad ka sa gym membership, no? Talagang mapupush ka na, sayang naman yun, nagbayad na ako, talagang susulitin ko. Unlike dati, walking lang, kaya minsan, sige, subukan ko mag-jogging, pag sinipag ako, tinatamad ako magsuot ng sapatos, walking na lang, nakachinelas na ako, parang ganun. Pero ngayon na may binabayaran kang monthly na gym membership, parang hopefully, magtulak sa akin yun para talagang seryosohin yung pag-exercise mga kasabi. So, yun lang muna mga kasabi. Sana may napulot kayo dito sa aking kung ano-ano mga pinagsasabi ko. Samahan nyo rin ako. Balitaan ko kayo. Sana nga ma-achieve ko yung goal ko na yun. First quarter of 2026, makasali at matapos ang isang 5-kilometer run. So, hanggang dito lang muna mga kasabi. Ito ang inyong kasabi. Nagpapaalala. Keep moving forward.